Bukod sa Bagyong Esther, may ilan pang bagyong posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong Hunyo. Kaya naman, puspusan na ang paghahanda sa iba't ibang lugar sa bansa. Makibalita tayo live kay Manny Morales ng GMA Ilocos. Manny? Maki, patuloy ang monitoring sa ilang lugar dito sa Ilocos Region habang papalabas na sa bansa ang Bagyong Esther. Mahigpit na binabantayan ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council o MDRRMC sa Santa Ilocos Sur ang lagay ng karagatan dahil sa malalaking alon. Epekto ito ng masamang panahon. Bilang pag-iingat, naglagay na ng mga residente malapit sa dagat ng mga bato at lubid sa kanilang mga bubong para hindi tangayin ng malakas na hangin na nanggagaling sa dagat. Nagkaroon naman ng pagguho ng lupa sa bahagi ng ilang kalsada sa Bangged Abra. Sa gitna ito ng panakanakang pag-ulang, nararanasan doon. Mark, Maki, maliban sa Ilocos Region, naramdaman din ang LPA sa malaking bahagi ng Luzon. Narito ang report. Hindi na muna pumalaot ang ilang maliliit na mangingisda sa bayan ng Sinaid sa Ilocos Sur simula noong Lunes. Malalaki na raw kasi ang mga alon sa dagat dahil sa sama ng panahon. Ang dalawang malalaking barkong ito, pansamantala munang idinaong sa baybayin dahil sa masamang panahon. Pero ang ilang mangingisda sa Luwag City, Ilocos Norte, nangahas pa ring pumalaot kaninang umaga. Halos 2 linggo na raw kasi silang hindi nakakapaghanap buhay. Paniniguro naman nila, hindi daw sila magpapakalayo sa laot. Ang napapadalas na pag-ulan, ikinatuwa naman ng ilang fish cage owner sa Santa Catalina, Ilocos Sur. Natubigan na raw kasi ang mga natutuyo nilang mga palaisdaan. Iti lamusay, dakil ti sumayatan na ta makapagkuha na mo ito yun. Damakkaldan. Ayon sa Pag-asa, kahit papalayo ng Bagyong Esther na panglima ng bagyong pumasok sa bansa ngayong 2014, asahan pa rin ang ganitong panahon ngayong tag-ulan, lalo na sa Luzon. Pagkatapos ni Esther, may 2 hanggang 3 bagyong pang posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong buwan. Kaya ang mga taga-Talibao Elementary School sa Kalasyaw, Pangasinan, naghahanda na. Pinataasan na ang mga sahig sa ilang silid-aralan. Nasa mababang lugar kasi ang paaralan at laging binabaha tuwing tag-ulan. Sa ngayon kasi tapos na yung multipurpose gym namin. Doon kami magkaklase pag talagang baha na. Pero pag malalim na talaga yung baha, wala nang klase. Sa Bataan naman, inihanda na ang mga rescue equipment sakaling kailanganin. Sa datos ng Mines and Geosciences Bureau o MGB, 10 probinsya ang pinakamabilis bahain. 10 probinsya rin ang tinukoy ng MGB na pinakadelikado sa landslide o pagguho ng lupa. Hindi man kasali rito ang Davao, patuloy rin ang paghahanda ng mga otoridad doon dahil sa nararanasang masamang panahon. Kahapon nga lang, 7 poste ng kuryente sa Davao-Bukidnon Highway ang natumba matapos lumambot ang lupang kinatatayuan ng mga ito. Inaayos na ang mga poste. Ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC at ang Department of National Defense naghahanda na rin. Kabilang sa mga tinalakay sa pulong kanina, ang National Disaster Response Plan, ang paghahanda sa tag-ulan at ang nagbabadyang El Nino. Maki, dito sa Ilocos Sur ay nararamdaman ang panakanakang pag-ulan na may kasamang malakas na hangin. Kahapon din ay naramdaman ang malakas na pag-ulan dulot ng pagpasok ng Bagyong Esther dito sa Ilocos Region. Samantala, ang PDRRMC ng Karatig Probinsya dito sa Ilocos Sur ay binabalaan ang mga mangingisda na wag nang pilitin pang pumalaot dahil sa sama ng panahon. Yan muna ang latest mula dito sa Ilocos. Manny Morales, Nagbabalita, Pilipinas.